Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Last time, pinag-usapan natin yung paggamit ng isahan sa bawat salita na nakapaloob sa isang ismun. Ano man mga pangkulin na mga pangalan na meron doon, pangalan ng bagay, lugar, or tao. Pinag-aralan natin yung ending na tunog, yung mga sounds na ending, kung saan siya napabilang. Siya ba ay kabilang sa raf'un, sa nasbun, or sa jar? Pag sinabi mong un, raf'un. Pag sinabi mong an, nasbun. Pag sinabi mong in, jarun. So yan ay mga isahan. Ano ang itsura ng dalawahan kapag ka ikaw ay nasa raf'un? Ang idinuduktong dito yung sounds na ani. Yan, dalawa niyan. Ani. So kapag yan ay nakita nyo sa yan ang dinuktong, so yan ang alamatul muthanna. Yan ay palatandaan ng muthanna. Ani, alif lam, alif at saka nun. Parang sounds ng bakit meron sounds na gano'n? Okay, teka, patayin ko muna yung aking. Okay. Sorry. Narinig yung sounds? Opo. Okay. Parang ani ganyan. Yan ang dagdag ani. Yung sounds na ani, hindi yung A-A-N-I, yung sounds, how it sounds. Ani. Yan ay simbolo ng dalawahan. Ibig sabihin ng muslimani, ibig sabihin dalawang Muslim. Kasi pag sabi mong Muslimun, ibig sabihin isang Muslim. Ang translation. Yan ay raf'un. Ibig sabihin raf'un, siya yung pinag-uusapan, yung gumaganap sa pangungusap, o yung tinatawag na doer. Sa dalawahan naman, kapag kadalawahan, at ito ay gamit ng nasbun, siya ay nasa kalagayan ng nasbun, so makikita mo yung words na aini. Yung dinagdag na aini. Parang kumbaga sa ani na ito, nagkaroon ka dito ng aini. Parang ganyan, aini. Pag narinig mo yung sounds na aini, like muslimaini, ibig sabihin nun, nag-i-indicate yun na ito ay dalawahan. So pag narinig mo salitang muslimaini, maini, aini, ibig sabihin nun, ano man ibig sabihin ng salitang Muslim, ibig sabihin dalawang Muslim. Ganon din yung version ng jar. Yung version ng jar, aini din ang kanyang ending sound. So parehas ang ending sounds ng nasbun at ng jarun. Okay? So, medyo minsan malilito kayo dahil baka pakaisipin nyo, parehas sila ay hindi nyo alam kung nasbun or jar. Pero later on, kapag marami na kayong natututunan dito sa ating pinag-aaralan kung paano nyo matatandaan ang isang salita kung siya ay nasa forma ng isahan, dalawahan o maramihan. So ibig sabihin, ang nasbun at saka jar ng dalawahan ay nasaan? Siya ay nasa ani, aini na ending sound. Makikita nyo dyan. Maliwanag ba sa screen nyo? Okay, very good. Yan ang dalawa. Kaya pag pinalitan mo yan, pagaling ko na yung transliteration kasi hindi yan nakakatulong minsan. Sinabi ko lang sa iyo kung ano yung pinaka-sounds
niya para maintindihan niyo. Yan ay salitang Muslim. Halimbawa, nagbasa kayo ng Arabic na halimbawa, may na-encounter kayo na ang salita ay halimbawa, imam, salitang imam. Imam. Halimbawa dito. O kaya mudarrisun. Alam natin ang isahan ng mudarrisun ay ano? Ano? Mudarri. Diba? Mudarrisun, ganyan. Mudarri. Ano ba? Mudarri sun. Yan. Pag-isahan, mudarri sun, maliwanag yan kasi kahapon pa yan na pinaliwanag sa inyo. Nakikita mo yung dito na version ay nasa mudarri sun. Paano pag dalawang mudarris? Paano pag dalawang mudarris? Dalawang teacher. Sabi mo sa Arabic, dalawang teacher. So sasabihin mo, mudarrisan. Di ba? Mudarrisan. So ang ending sound niya ay an. Mudarrisan. Wala, ayaw. Mudarrisan. Basta ang gusto ko lang i-highlight dito yung mudarrisan. Yung san. Ayan. Paano pagka mudarrisan kapag ka-jar? Nasbun, of course. Pagka jar, mudarri, sin. Di ba? Paano kapag dalawang mudarris? Hindi pwedeng mudarrisun kasi isa lang yon. Dapat, lalagyan mo ng ani. Magiging darisani. Ani. Lalagyan mo ng ani. Mudarisani. Yan. Kita mo yung ani na nidagdag. Dual yan. Dalawahan. Muthanna. Kapag ka nasib and jar, parehas sila ng spelling. So, mudarrisaini. Mudarrisaini. Parehas din siya ng jar. So, ang status ni nasib and jar sa dalawahan parehas. Mudarrisaini. Okay? Parehas ang mukha nila. Kaya minsan baka malito kayo, baka akalain nyo na mudarrisaini is minsan nasbun, minsan jar. Okay? Malalaman nyo lang later on kung alin sa dalawa. Siya ba ay nasbun or jar? Later on. Kapag kayo ay medyo naka-advance na, kumbaga. Yan. So, nadagdag natin yung ani, aini, di ba? Sa dalawahan. Halimbawa, palitan mo jihad. Salitang, let us say, mu'minun. Mu'minun sa isahan, mu'minan, mu'minin. Pag dalawahan, paano mo gagawin? Jihad. Mu'minani, mu'minaini, mu'minin. Very good. Mu'minani kasi may ani. Mu'minaini, mu'minaini. Very good, very good. Zakaria, kafirun. Kafirun sa isahan, kafirun, kafiran, kafirin. Raf'un nasib jar. Pagdalawahan ng raf'un nasib jar ng salitang kafirun. Ano? Kafiran, kafirani, ay, kafiraini, kafiraini. Very good. So, naintindihan nyo na? Merong kafirani, kafiraini, kafiraini. Isa pa, let us say muaddinun. Yung muaddin. Bawa nagtuturo ka na, ay, mayroong dalawang muaddin doon, nakita ko, muaddin. Paano sabihin dalawang muaddin? Jihad.
Muaddinani. Muaddinani. Muaddinun kasi ang dulo nun, di ba? Muaddinun, muaddinani. Muaddinaini. Raf'un na subjar. Tama? Apa. Halimbawa sa Korea ay muhandisun. Isahan, dalawahan, maramihan. Raf'un na subjar. Muhandisun, muhandisan, muhandisin. Paano ang dalawahan ng muhandisun, muhandisin? Ng raf'un na subjar ng salitang muhandisun. Muhandisaini. Very good. So, isa na lang. Halimbawa, salitang mu'minun. Yan. Salitang mu'minun, paano mo gagawing dalawahan? Mu'minaini. Very good. So, yan yung mga gagamitin nyo kung dalawahan ang gusto nyong sabihin. Bawal dalawang ballpen. Di ba? Ang isa kalamun. Kung gusto nyo, kung siya ang pinag-uusapan, kalamun. Pero kung siya ay detalye ng pag-uusap, siya ay kalaman. Kung siya naman ay after ng salitang off, halimbawa, yung word na pen ay ipinwesto, nakapwesto sa after ng off o after ng, halimbawa, ballpen ni. O kaya, ni ballpen o ng ballpen. Yung nang, yun yung off mo. Yung ballpen, yun ay magiging parang kalamin. Pagdalawahan na doer, salitang ballpen, kalamani. Di ba? Kalamaini. Okay, sandali ha. 1 minute lang. Okay. So, yun yung ating lesson for today. Magbabago tayo ng link para sa plural ng maramihan, ha? So, maliwanag sa inyo yung isahan tsaka dalawahan, di ba? Opo. Okay. Pupunta tayo sa maramihan. So, bibigyan ko kayo ng another link, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.